Sipin mo ang isang disyerto na sobrang tahimik, kung saan maririnig mo ang bigat na 4,000 taon na mga lihim na nakabaon sa ilalim ng iyong mga paa. Isang lugar kung saan ang mga buhangin ay hindi lamang tumatakip sa mga lumang bato, kundi nagtatago ng isang kababalaghang kinatatakutan pa ring ipaliwanag ng modernong siyensya hanggang ngayon. Ito ang Babylonia, ang itinuturing na hiyas na Mesopotamia. Isang lungsod na naging duyan ng sibilisasyon, ngunit naging sentro rin na isang matinding kadiliman na pilit na binura ng kasaysayan mula sa memorya ng tao. Ngunit ang mga nabasa mo sa iyong mga aklat sa paaralan ay isa lamang gintong maskara. Isang makinang napabalat upang itago ang isang malalim na sugat na hindi kailanman huminto sa pag-agos ng dugo sa ilalim na malupit na sikat na araw sa Iraq. Paano naging posible na ang pinakamayamang lungsod na nakita ng mundo ay hinatulan ng ganap na kamatayan, hindi lamang minsan, kundi 2 beses? At bakit ang kanyang mga kaaway ay hindi lamang nagnanais ng kanyang ginto, kundi ang ganap na pagpuksa sa kanyang pangalan mula sa balat ng sansinukob? Ang ipinagbabawal na katotohanan ay nagsisimula sa isang brutal na lihim, ang Babylonia na kilala natin, kasama ang kanyang mga asul na tarangkahan at mga nakabiting hardin, ay itinayo sa ibabaw ng bangkay na isang mas matanda at mas nakatatakot na bersyon ng kanyang sarili. Daan-daang taon nang nakalilipas, bago pa ang rurok na inilalarawan ng mga historiador, ay may umiral ng Babylonia na sobrang kinamumuhian kaya ang mga sumakop dito ay gumawa ng isang krimen laban sa mismong alaala. Hindi lamang nila sinunog ang mga bahay o ninakaw ang mga templo. Hinukay nila ang mga pundasyon hanggang sa wala ng batong natira sa ibabaw ng isa pang bato. Dinurog nila ang mga estatwa ng mga Diyos at, sa isang akto ng galit na hindi pa nakikita noon, binago nila ang daloy na isang buong ilog upang lunurin ang mga labi ng lungsod sa puti. Nais nilang ang pangalang Babylonia ay lamunin ng limot magpakailanman. Ginawa nilang isang libingan sa ilalim ng tubig ang tinatawag na Pinto ng Diyos, isang lugar na ipinagbabawal na puntahan ng kahit sinong tao. Gayunpaman, mayroong isang kakaibang enerhiya sa lupa ng Mesopotamia. Isang madilim na katatagan na humahamon sa lohika ng mga hari at sa pagkasira ng panahon. Ang lungsod na tuluyang binura sa mapa ay tumangging mamatay. Ngayon, sisisirin natin ang mga suson na alikabok at dugo upang matuklasan kung paano muling bumangon ang isang isinumpang metropolis mula sa kailaliman. Maglalakad tayo sa ilalim ng anino ng tunay na Tower ng Babel. Ang istrukturang hindi lamang isang monumento ng arkitektura, kundi isang direktang hamon sa kapangyarihan ng langit. Isang toreng tumusok sa mga ulap habang ang kanyang mga base ay selyado ng pawis at paghihirap ng mga bansa na ginawang alipin. Mararamdaman mo ang amoy ng mamahaling insenso na humahalo sa malansang amoy ng mga sakripisyo. Makikita mo ang kislap ng mga laryong esmaltado na nagtatago ng mga batas na sobrang lupit, kung saan ang katarungan ay ginawang isang laro ng sakit at pagdurusa. Kung saan ang mata ay ipinapalit sa mata, at ang tadhana na milyon-milyon ay pinagpasyahan lamang ng galaw ng mga bituin at ng kapritso ng mga haring naniniwalang sila ay mga Diyos. Ngunit ang yaman ay may presyong hindi kayang bayaran kahit na lahat ng ginto sa Babylonia. Habang ang mga dugong baghaw ay uminom sa mga gintong kopa, ang ilog na minsang nagprotekta sa kanila ay minamanipula na sa kadiliman. Ang katapusan ng Babylonia ay hindi lamang isang pagkatalo sa digmaan. Ito ay ang katuparan ng isang hatol na nakasulat na sa mga dingding bago pa man bumagsak ang mga tarangkahan. Handa ka na bang harapin ang misteryo ng lungsod na nabuhay ng 2 beses? Ibubunyag natin kung bakit ang mga dakilang tagapagtayo ng unang panahon ay nahuhumaling sa isang isinumpang lugar. At kung ano ang tunay na nangyari sa gabi ng ang pinakamayamang imperyo sa mundo ay biglang naglaho na parang bula. Lahat ng iniisip mong alam mo tungkol sa pinagmulan na ating kasakiman at uhaw sa kapangyarihan ay malapit ng magbago. Maligayang pagdating sa ipinagbabawal na katotohanan na sinubukang itago ng mga guho ng Babylonia sa loob ng libu-libong taon. Ang paglalakbay ay nagsisimula ng gayon, sa kailaliman ng putik kung saan ang mga Diyos at tao ay naglaban sa kanilang pinakamadugong labanan. Ang disyerto ay handa na sa wakas na magsalita, at ang kanyang sasabihin ay tatatak sa iyong kaluluwa magpakailanman.
Nasa taon tayong 600 bago ang kapanganakan ni Kristo. Ang nakatirik na sikat na araw sa Mesopotamia ay tumatama sa mga laryong kulay asul ng tarangkahan ni Ishtar, na lumilikha ng isang tila panaginip na tanawin sa gitna ng malupit na disyerto. Sa sandaling ito, ang Babylonia ay hindi lamang isang simpleng lungsod. Ito ang tumitibok na puso ng buong mundo, isang metropolis na humahamon sa imahinasyon at sa mismong kalooban ng mga Diyos na nakatingin mula sa itaas. Si Haring Nebuchadnezzar na ikalawa ay naglalakad sa ibabaw ng kanyang mga dambuhalang peder. Ang mga peder na ito ay sobrang lawak kaya ang dalawang karwahe na hila ng 4 na kabayo ay kayang magsalubong ng hindi nagkakabanggaan. Tinitingnan niya ang baba at nakikita ang dagat ng ginto, mga alipin at walang hanggang kapangyarihan. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga paa, ilang metro lamang ang lalim, ay may nananahan na isang katotohanang hindi niya kayang ibulong kahit sa kanyang sariling reyna. Alam niya na ang kanyang lungsod ay nakatayo sa ibabaw na isang sementeryo ng mga isinumpang kaluwalhasyan. Upang maunawaan ang Babylonia noong 600 bago ang ating panahon, kailangang balikan ang peklat na iniwan na nakaraang siglo. Isang sugat na ginawa ng Haring Asiryo na si Sennacherib, ang lalaking sumubok na burahin ang Babylonia sa mukha ng mundo magpakailanman. Hindi lamang nais ni Sennacherib na sakupin ang lungsod dahil sa yaman nito. May nararamdaman siyang matinding takot sa kung ano ang tunay na nangyayari sa loob ng mga peder na iyon. Isang takot na higit pa sa politika, higit pa sa mga digmaan para sa teritoryo o sa pangangalakal ng mga mamahaling metal. Inutusan niya ang kanyang mga sandalo na bunutin ang bawat laryo, bawat post ng sedro, at bawat butil na alikabok na maaring makilala bilang Babylonyo. Nais niyang lagyan na asin ang lupa upang wala nang tumubong kahit ano doon. At pagkatapos, ginawa niya ang pinakahuling kalapastanganan. Sinadya niyang ibahin ang daloy na ilog Euphrates upang ang maputik na tubig nito ay tuluyang lumunod sa mga guho, na ginagawang isang bulok na lesyan ang hiyas ng mundo. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagkalunod sa lungsod, malulunod din ang mga lihim na itinatago ng mga paring Babilonyo sa kanilang mga madidilim na silid. Magalihim tungkol sa pinagmulan ng panahon at sa mga nilalang na naglalakad na bago pa ang baha. Sa loob ng maraming dekada, ang katahimikan ang naghari sa ibabaw ng bura. Inakala ng mundo na ang Babylonia ay tuluyan ng napatahimik at ang kanyang kayabangan ay naanod na ng agos ng ilog. Ngunit ang lupa ng Mesopotamia ay may madilim na alaala. Nang makuha muli ng dinastyang Kaldeo ang lugar at simulang alisin ang tubig, hindi lamang putik ang kanilang natagpuan. Nagsimula sila ng isang paghuhukay na nagbunyag sa mga bagay na hinding-hindi na dapat sana nakita pa ng liwanag. Nakahanap sila ng mga tabletang luwad na nagsasalita tungkol sa mga bituin na hindi na makikita sa kalangitan. Nakahanap sila ng mga pundasyon ng templo na hindi iginuhit ng kamay ng tao, kundi ng mga arkitektong mula sa ibang dimensyon. Ang Babylonia noong 600 bago ang Kristo ay muling itinayo bilang isang dambuhalang takip upang itago ang mga nadiskobreng ito. Ang bawat hanging garden at bawat suson ng lupang itinambak ay nagsilbi upang ibaon ang anumang nahanap nila sa kailaliman. Sinasabi ng mga historiador na ang hanging gardens ay regalo ng pag-ibig para sa isang reynang nangungulila sa mga bando. Ngunit ang ipinagbabawal na katotohanan ay mas nakapangingilabot. Ang mga ito ay ginawa upang patatagin ang lupa na nanginginig sa bigat na nakabaon sa ilalim. Ang lungsod ay naging magnet para sa kayamanan ng mundo, ngunit pati na rin para sa mga pinakamalalim na kasalanan nito. Ang ginto ay dumadaloy sa mga templo ni Marduk, habang sa mga silid sa ilalim ng lupa, ang mga sinaunang ritual ay muling binuhay. Binuhay nila ang mga ritual na ito upang masiguro na ang lungsod ay hindi na muling mabubuwag ng sinuman. Ang Babylonia ay naging isang buhay na laboratorio ng kapangyarihan at mistisismo sa gitna ng sibilisasyon. Habang nakikita ng ordinaryong tao ang kagandahan ng mga laryo, ang mga pinuno ay nakikipag-ugnayan na sa mga puwersang hindi kayang kontrolin ng kahit na anong hukbo. Sila ay nagkamali sa pag-akalang kaya nilang paamuhin ang kadiliman sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang kagandahang nakikita natin sa mga aklat ng kasaysayan ay isa lamang manipis na balat ng isang halimaw na malapit ng magising. Isang halimaw na nangangailangan ng patuloy na sakripisyo upang manatiling tahimik sa ilalim ng laryo at putik.
Maghanda ka dahil malapit na tayong bumaba ng mas malalim sa mga suson na kasaysayang ito. Lalampas tayo sa ginto ni Nebuchadnezzar, diretso sa puso ng kadiliman na nagpayanig sa mga imperyo sa tuwing mababanggit ang pangalan ng lungsod na ito. Ang nahanap nila sa kailaliman na Ilog Euphrates ang babago sa daloy ng sangkatauhan. At ang Babylonia, sa lahat ng kanyang karangyaan, ay isa lamang entablado para sa pagbubunyag ng isang lihim na sinubukang sakalin na alikabok ng panahon. Upang maunawaan ang tunay na tinatago ni Nebuchadnezzar, kailangan nating bumaba sa pinakamalalim na bahagi na Etemenanki, ang dambuhalang toreng kilala na Mondo bilang Babel. Hindi gaya ng mga alamat na itinuro sa atin, ang istrukturang ito ay hindi lamang isang monumento para sa yabang ng tao. Ito ay isang desperadong pagtatangka na maabot ang tinatawag na mga Babilonyo na bakal na kalangitan. Ang mga manggagawang nagtrabaho sa ilalim ng hagupit ng hari ay hindi lamang mga lumang bato na nakaraang lungsod ang natagpuan. Nakahukay sila ng isang bagay na mas nakakabahala kaysa sa anumang digmaan. Sa mga silid na selyado na makapal na putik na Ilog Euphrates, may mga tabletang luwad na hindi naglalaman ng mga batas ng kalakalan. Ang mga ito ay naglalaman ng mga mapa ng isang langit na hindi na umiral sa ating panahon. Inilalarawan sa mga ukit na iyon ang pangingilabot sa anatomya ng mga nilalang na hindi tao. Mga nilalang na ayon sa mga sinaunang kasulatan, ay kailangang pakanin na enerhiya ng takot at patuloy na sakripisyo. Ang mga matatandang pari ng Babylonia, na balot ng balat ng hayop at may suot na gintong maskara, ay nagbubulong na isang sumpa. Sinasabi nilang ang lungsod ay isang buhay na organismo na kailangang manatili sa isang mahimbing na pagtulog. Ang bawat ritual na ginagawa sa tuktok ng zigurat, sa ilalim ng liwanag ng mga planetang may mga ipinagbabawal na pangalan, ay may isang layunin. Ito ay upang mapanatili ang harang sa pagitan ng ating mundo at ng isang gutom na kadiliman. Ang mga taong naglalakad sa mga kalsadang gawa sa marmol ay nararamdaman ang bigat na ito sa kanilang mga dibdib. Mayroong isang kolektibong panginginig na nagmumula sa ilalim ng lupa, na tila ba may pusong tumitibok sa ilalim ng kalsada. Ang mga mamamayan ng Babylonia noong 600 bago ang ating panahon ay hindi nakakakilala ng tunay na kaligayahan. Nabubuhay sila sa isang estado ng laging pagbabantay. Alam nilang may kakaibang puwersa na naghihintay lamang sa dilim. Ang sikat na Hanging Gardens, na itinuturing na isa sa mga kababalaghan na mundo, ay hindi lamang ginawa para sa isang reyna. Ang bawat patak ng tubig na dumadaloy doon ay bahagi ng isang sistemang mas komplikado kaysa sa ating inaakala. Ang tubig ay ginamit upang palamigin ang mga pundasyon ng lungsod na ayon sa mga lihim na ulat ay naglalabas na init na hindi natural. Sinasabing kung hihinto ang daloy ng tubig kahit isang oras lamang, ang lupa ay lalaminin ng apoy. Pinaniniwalaan na ang lupa ay magbubukas at ilalantad ang tinatawag na mga Babilonyo na bunganga ng kalaliman. Isang lugar kung saan ang oras ay tumitigil at ang liwanag ay hindi kailanman nakakapasok. Isipin mo ang matinding psikolohikal na pasanin ng paninirahan sa pinakamayamang lungsod sa mundo, habang alam mong katabi mo lang ang pintuan na impyerno. Ang bawat ginto at sutla ay ginamit lamang upang itago ang panginginig ng buong sibilisasyon. Maging ang tanyag na kodigo ni Hammurabi ay hindi lamang tungkol sa katarungan o moralidad ng tao. Ito ay isang mekanismo ng ganap na kontrol upang ang kaguluhan ay hindi magising sa mga Diyos na matagal nang ibinaon ng panahon. Ang isang maliit na pagkakamali sa kayusan ng lipunan ay maaring magwasak sa delikadong balanse na nagpapanatili sa lungsod sa ibabaw ng sementeryo ng mga nakalimutang Diyos. Ang takot ang naging pandikit na nagbuklod sa lahat. Si Nebuchadnezzar mismo ay unti-unting nawala sa kanyang katinuan habang ang mga lihim mula sa kailaliman ay nagsimulang pumasok sa kanyang mga panaginip. Naging isang hayop ang hari na gumagapang sa mga damuhan, dahil sa bigat ng katotohanan kanyang nalaman. Nakita niya ang bagay na hindi dapat makita ng kahit sinong mortal, na ang kanyang maluwalhating imperyo ay isa lamang manipis na takip. Isang takip sa isang kumukulong kawa ng mga anino na hindi pa handang harapin ng sangkatauhan. Ang ginto, seda, at insenso ay naging mga kagamitan lamang para sa isang malawakang ritual ng pagpapalayas sama-sama.
Habang ang ibang bansa ay nakatingin sa Babilonya ng may inggit, ang mga Babilonyo ay nakatingin sa lupa ng may pangingilabot. Ang ipinagbabawal na katotohanan ay hindi dahil sa mga hukbo kaya bumagsak ang dakilang lungsod na ito, kundi dahil ang realidad sa paligid nito ay nagsimulang mapunit sa ilalim ng bigat na napakaraming kadiliman na naipon sa loob ng libu-libong taon. Huminga ka ng malalim dahil papasok na tayo sa pinakasagrado at pinakamapanganib na bahagi ng templo ni Marduk. Dito ibinunyag ang huling lihim bago ang tuluyang pagtahimik ng dakilang Babilonya. Ang nangyari sa loob ng silid na iyon ang nagdagda ng ating tadhana, at ang mga ebidensya nito ay naghihintay pa rin sa ilalim na mainit na buhangin ng Iraq. Naghihintay sa muling pagising na isang lihim na hindi kailanman dapat nalaman. Sa pinakapuso ng templo ni Marduk, sa likod ng 7 pintong tanso na hindi kailanman dapat binuksan, itinago ng mga pari ang huling lihim ng sangkatauhan. Hindi isang gintong estatwa ang nakalagay sa gitna ng kadilimang yon. Ito ay isang bagay na humahamon sa mismong materya, isang lamat sa tela ng kalawakan na tinatawag ng mga sinaunang tao na ang matang hindi natutulo. Si Nebuchadnezzar, sa rurok ng kanyang pagkabaliw, ay dinala sa silid na ito upang harapin ang tunay na nagpapatakbo sa kanyang imperyo. Ang nakita niya ay hindi ang kaluwalhatian ng isang Diyos, kundi ang refleksyon ng isang mekanismong gawa sa mga anino. Isang makina na hindi para sa kapakanan ng tao. Ang Babilonya noong 600 bago ang Kristo ay hindi lamang isang lungsod. Ito ay isang dambuhalang bitag na idinisenyo upang anihin ang oras at enerhiya ng lahat ng dadaan sa kanyang mga tarangkahan. Ang bawat dasal na binibigkas sa mga ziguret at bawat sakripisyo ng dugo sa ilalim ng mainit na araw ay nagsilbing pagkain para sa pinagbabawal na kapangyarihang pumipintig sa ilalim ng lupa. Natuklasan ng mga Babilonyo ang paraan upang baluktutin ang tadhana, ngunit ang kapalit nito ay ang unti-unting pagkabulok ng kanilang kolektibong kaluluwa. Habang ang mga peder na kulay asul ay lalong kumikinang sa ginto, ang espiritu ng mga tao ay unti-unti namang naubos at naglalaho. Noong gabing lumapit ang Haring Persyano na si Ciro ang Dakila, hindi lamang isang mahinang hukbo ang kanyang natagpuan sa loob ng peder. Nakita niya ang isang lungsod na iniwan na ng sarili nitong buhay. Ang mga tarangkahan ay binuksan mula sa loob, hindi dahil sa treason, kundi dahil ang mekanismo sa kailaliman ay kusa ng tumigil. Ang pagbagsak ng Babilonya ay ang sapilitang pagpatay sa isang mapanganib na makina na nagbabanta sa buong daloy ng panahon. Si Ciro ay hindi isang simpleng mananakop, siya ang tagabitay na ipinadala upang itahi ang isang sugat na patuloy na nagpapahirap sa mundo. Kaya naman hindi lamang winasak ng mga Persyano ang mga gusali. Tinabunan nila ang buong lugar ng dambuhalang bandok ng lupa upang ibaon ang lihim magpakailanman. Nais nilang patahimikin ang kakaibang ugong na nagmumula sa kailaliman, ang tunog na nagiging sanhi ng pagdurugo ng mga tenga ng mga hayop at pagkabaliw ng mga guwardya. Gayon, ang mga arkeologong sumusyuri sa mga guho ay nakakaranas ng mga bagay na ayaw aminin na modernong siyensya. Ang mga kagamitang elektroniko ay biglang tumitigil sa paggana. Ang mga kompas ay umikot ng walang direksyon, na tila ba ang hilaga ay kinalimutan na ng kalikasan. Mayroong matinding pagkapagod na lumalamon sa sinumang mananatili ng matagal sa ibabaw na mainit na buhangin ng hila. Ang ipinagbabawal na katotohanan ay ang Babilonya ay naroon pa rin, at ito ay humihinga. Hindi bilang mga patay na bato, kundi bilang isang kamalayang natutulog sa ilalim ng radyoaktibong alikabok. Hindi naging hayop si Nebuchadnezzar dahil sa isang karaniwang sakit. Siya ay binago ng labis na kalapitan sa bagay na sinubukan niyang paamuhin. Gumapang siya sa lupa dahil ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng nilamon ng aninong nakatira sa ilalim ng kanyang trono. Ang lungsod na nabuhay ng 2 beses ay hinatulan ng limot dahil ito ang may hawak ng susi sa ating sariling pagkawasak bilang mga mortal. Kung balang araw ay lalalim pa ang paghuhukay, at kung babaliwalayin natin ang babala ng mga sinaunang hari, ang kasaysayan ay hindi lamang ulit. Ito ay magtatapos. Ang katahimikan ng disyerto sa Iraq ay hindi kawalan ng tunog. Ito ay ang tunog ng isang mabigat at mabagal na paghinga mula sa kailaliman ng lupa. Isang bagay na naghihintay lamang sa sandaling mas madaig na ating kasakiman ang ating takot sa dilim. Gayon ay alam mo na kung bakit ang Babilonya ay kailangang burahin sa alaala ng tao. Hindi ito dahil sa yaman, kundi dahil sa pintong binuksan nila na hindi na dapat muling mahawakan. Habang tinitingnan mo ang mga guhong gayon,
tandaan mo, iyan ay takip lamang na isang dambuhalang libingan. At ang bagay na nasa loob ay gising pa rin at nakikinig sa bawat hakbang mo sa ibabaw ng kanyang lupa. Ang katotohanan ay hindi nakabaon upang matagpuan, kundi upang manatiling nakatago hanggang sa huling sandali ng ating panahon. Sa bawat hakbang nating pabalik sa kasalukuyan, bitbit natin ang bigat na isang katotohanang mas matanda pa sa ating mga ninuno at mas malalim pa sa anumang hukay na kayang gawin ng tao. Ang Babylonia ay hindi lamang isang tuldok sa mapa ng Iraq o isang kabanata sa mga lumang aklat ng kasaysayan. Ito ay isang babala na nakasulat sa dugo at selyado ng alikabok ng panahon. Isang paalala na ang bawat dambuhalang imperyong itinatayo natin ay may pondasyong nakabaon sa mga lihim na hindi natin lubos na naunawaan, at may mga pintong hindi dapat binubuksan. Isipin mo ang mundo natin ngayon. Ang ating paghahangad ng teknolohiya, ang ating pag-akyat sa mga bituin, at ang ating walang katapusang uhaw sa kapangyarihan na tila walang hangganan. Tila ba muli nating itinatayo ang Etemenanki? Muli nating sinusubukang abutin ang bakal na kalangitan nang hindi tinitingnan kung ano ang nagigising sa ating kailaliman. Tulad ni Nebuchadnezzar, madalas tayong gumagawa ng mga dambuhalang monumento upang ipagmalaki ang ating talino, ngunit nakakalimutan nating ang bawat liwanag ay may kaakibat na mahabang anino. Ang mga guhong Diyon sa Mesopotamia ay hindi nagsasalita sa pamamagitan ng tinig, kundi sa pamamagitan na isang nakabibinging katahimikan na bumabalot sa bawat laryo at bawat butil ng buhangin. Ito ay isang katahimikang nagtatanong sa atin, handa ba tayong harapin ang mga Diyos na ating ibinaon? O sapat na ba ang ating ginto upang protektahan tayo sa oras na ang lupa ay muling bumuka? Ang ipinagbabawal na katotohanan ng Babylonia ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kung ano ang naghihintay sa atin sa dulo ng ating sariling paglalakbay bilang isang sibilisasyon. Kung ang kwentong ito ay nagparamdam sa iyo ng panginginig, o kung nagbigay ito ng bagong liwanag sa kung paano mo tinitingnan ang ating pinagmulan, huwag mong hayaang maglaho ito sa limot. Ang bawat pagbabahagi ng kaalamang ito ay isang paraan upang manatiling gising sa gitna ng isang mundong tila anti-unting nakakalimot sa mga aral ng mga sinaunang hari. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe at i-on ang notification bell upang hindi ka maiwan sa ating susunod na paglusong sa mga madidilim na silid na ating kasaysayan. Mag-iwan ka rin ng iyong kaisipan sa mga komento sa ibaba. Naniniwala ka bang ang Babylonia ay isang paalala ng ating kalakasan o isang sementeryo ng ating pinakamalaking pagkakamali? Binabasa namin ang bawat isa sa inyong mga teorya. Dahil sa paghahanap ng katotohanan, ang iyong tinig ay mahalaga upang mabuo ang puzzle na pilit na binubura ng mga dantaon. Ibahagi mo ang video na ito sa mga taong sa tingin mo ay may lakas ng loob na tumingin sa likod ng gintong maskara ng sibilisasyon at harapin ang katotohanang nakatago sa ilalim. Sapagkat ang kasaysayan ay hindi lamang isang listahan ng mga petsa at pangalan. Ito ay isang buhay na organismo na patuloy na humihinga sa ilalim ng ating mga paa, naghihintay na muling mapansin. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mga anino kung saan ang mga lihim ay hindi lamang itinatago, kundi binabantayan ng mga puwersang hindi natin kayang pigilan. Manatiling mapagmatyag, manatiling mosisa, at higit sa lahat, manatiling may takot sa mga bagay na sinubukang ilibing na ating mga ninuno sa kailaliman ng lupa. Dahil sa huli, ang pinakamalaking misteryo ay hindi ang kung ano ang nahanap nila sa ilalim ng ilog Euphrates, kundi kung ano ang gagawin natin kapag ang lihim na yon ay muling tumambat sa ating harapan. Ang disyerto ay muling tatahimik, ngunit ang bulong ng Babylonia ay mananatili sa iyong isipan. Paalala na ang lahat ng ginto sa mundo ay hindi kayang itago ang anino ng ating sariling kaluluwa. Salamat sa iyong pagsama sa mapanganib na paglalakbay na ito sa puso ng Mesopotamia. Hanggang sa muling pagbubukas ng mga pintuan na ipinagbabawal na katotohanan. Ang gabi ay malalim at ang mga guho ay patuloy na naghihintay. Manatiling ligtas sa iyong pagtulog, habang ang lungsod na nabuhay ng 2 beses ay patuloy na nananaginip sa ilalim ng buhangin.